Pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez ang mayor ng Tacloban City. May matinding pasabog at tila nangangamoy. Malaking korupsyon daw ito, basahin po natin. Maging si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ay nalilito raw sa atas na huwag munang padaanan ang San Juanico Bridge at pagdedeklara ng state of calamity sa lungsod. Naglabas ng opisyal na pahayag ang alkalde sa pamamagitan ng isang video na naka-upload sa kaniyang opisyal na Facebook page, Sabado, Mayo 31. Anya, wala raw feasibility study sa kung magkano ang gagastusin, ano ang extent ng aayusin, at kung kailan matatapos ang pagkumpuni sa isa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas na nagdurugtong sa probinsya ng Leyte at Samar. Sinabi ni Mayor Romualdez na naapektuhan ng limitadong access sa San Juanico Bridge hindi lamang ang ekonomiya ng rehiyon kundi maging ang ekonomiya ng buong bansa sa kabuuan. San Juanico Bridge pinapasara pero walang feasibility study. Tacloban Mayor, inamin din ni Mayor Romualdez na maging siya ay nalilito sa nabanggit na deklarasyon dahil naniniwala raw siyang kailangang malaman ng publiko ang lahat ng impormasyon patungkol sa kondisyon ng tulay. Sino ba ang gumawa ng study na ito? At bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara yung tulay na to dahil dyan, maraming espekulasyon tuloy na there is something going on that hindi ka nais-nais like corruption. Giit pa ng mayor, I feel it is the duty of the national government to inform the public and tell them exactly who made the study, what the study says exactly, anong extent ng damage, at gaano katagal nila gagawin talaga itong tulay na to. Kasi mahirap yung pabigla-bigla, aniya pa. Kaugnay na balita no study, no safety. Tacloban Mayor, kinalampag ang gobyerno dahil sa San Juanico Bridge. Hindi raw ito ang unang beses na nasira ang tulay at kinumpuni ito. Subalit 20 taon na ang nakalilipas, binigyan daw ng 6 na buwan ang Tacloban para maging handa sa nabanggit na pag-aayos ng tulay. Pero naniniwala si Romualdez na kailangang may ekspertong sumuri at magpaliwanag kung magkano ang dapat gugulin sa pagkukumpuni ng San Juanico Bridge at kung gaano katagal na gagawin at kung may sira ba talaga. Batay raw kasi sa mga naglalabas ang ulat ay milyong halaga ang gagamitin para sa pagkumpuni sa nabanggit na tulay. Huwag sana gamitin na rason para gumawa pa ng isa pang tulay. Kasi kailangan talaga natin ng isa pang tulay. This is the main artery from Mindanao to Luzon and vice versa, and you need definitely at least 2 bridges, aniya pa. Noong Mayo 18, inihayag ng Office of the Civil Defense OCD na tinatayang aabot umano ng milyong halaga ang pagkukumpuni sa isa sa mga pinakamahabang tulay sa bansa. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomucena, posible raw na umabot ng 300 hanggang 500 milyon ang kakailanganin upang makumpuni ang naturang tulay. Very rough estimate po ito, wala pang masyadong detalye. Between 300 to 500 milyon kung kinakailangan pang repair, ani Nepomuceno. Matatanda ang kamakailan lang nang magsagawa ng pagsusuri sa tulay ang Department of Public Works and Highways, DPWH, kung saan inirekomenda nila doon ang pagbabawal muna sa pagdaan ng mga malalaki at mabibigat na sasakyan. Sa hiwalay na pahayag, pinagtibay din ng OCD ang naturang rekomendasyon ng DPWH upang hindi na raw lumala pa ang kondisyon ng San Juanico Bridge. Samantala, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang tungkol sa mga naging pahayag ni Mayor Romualdez. Gandang araw sa inyong lahat. Ang Tacloban City Government ay nag-declare na ng state of emergency sa Tacloban. Dahil po ito ay sa limitasyon ng paggamit ng San Juanico Bridge. It is not only affecting the economy of the region, but I think it is definitely affecting the economy of the country in it as a whole. Ako po ay, to be quite frank, medyo nalilito din ako. Because I feel that the public should be given all the information pertaining to the condition of the bridge. Sino bang gumawa ng study na to? At bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng
48 hours para isara itong tulay na to. Dahil dyan ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that hindi ka nais-nais, like corruption. I feel it is the duty of the national government to inform the public and tell them exactly who made the study, what the study says exactly, anong extent ng damage, at gaano katagal nila gagawin talaga itong tulay na to. Kasi mahirap yung pabigla-bigla. This is not the first time. About 20 years ago, that bridge was repaired and ample time was given to the public, almost 6 months preparation. Kaya nawala ko yung walang speculation ng araw na yon. Hindi ko naman sinasabi na dapat itigil muna yung paggawa ng RoRo or alternative ways of crossing the San Juanico Strait. Tuloy pa rin yun. It is an emergency, it's needed badly. But I feel experts should be called in, if they were not called in earlier, to look into that bridge and to see magkano ba talaga at gaano katagal nila gagawin yan. At kung may sira ba talaga. Kasi napaka-importante yan dahil ang lumalabas unang estimate ay pumapalo ng 800 million. Ngayon, pumapalo daw ng 7 billion. Malaking amount yun. That is a very big amount. And even if you spend 7 billion, a feasibility study, a project study, a careful analysis should have been made. At ito, huwag sana gamitin na rason para gumawa ng isa pang tulay. Kasi kailangan talaga natin ng isa pang tulay. This is the main artery from Mindanao to Luzon and vice versa. And you need definitely at least 2 bridges here in order to make it sustainable, at the same time some sort of economic security naman para sa may iba-ibang regions. Kaya ako yung nananawagan, dapat i-clarify ng mabuti itong issue na to. Dahil ako po, nung congressman ako, naalala ko that the bridge was repaired, but a study was shown. It was done by a Japanese company. I think it was Sumitomo during that time. And I think we need experts really to look into this. I think if we do that, mapapabilis, baka mapamura pa yung pag-ayos nitong tulay na to. Yun po. At kung nagawa na po yun, dapat isiwalat at ipakita sa publiko yun para naman mawala itong mga speculation at mga haka-haka. Maraming salamat po. Ayon naman sa reactions ng mga netizens patungkol sa usaping ito ay sari-sari ang kanilang naging banat kay Martin Romualdez. So ano po ang inyong opinion dito mga kababayan?